Ako si Benjo, dating NGSB o no girlfriend since birth. At oo, virgin pa ako na mangyari ito. Sa Cubao ko siya nakilala, sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Naglalakad ako pa uwi galing trabaho. Pagod at malungkot. Wala naman akong problema, pero hindi rin ako masaya. Pakiramdam ko kasi may kulang sa pagkatao ko. Tapos, nakita ko siya. Nakaupo sa bangketa. Suot ang puting sleeveless at pulang palda. Nang magtagpo ang mga mata namin, umiwas ako ng tingin at lumakad palayo. Pero tinawag niya ako. "Kuya, gusto mo magkape? Samahan kita." Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pero biglang may nagsalita sa likod ko. "Ay, suplado, parang kape lang eh." Hindi ko na malaya na sinundan niya pala ako. "I'm Sasha, at ikaw si?" Tanong niyang nakangiti. Benjo," nahihiyang sagot ko naman. "So Benjo, tara, kape tayo," sabi niya habang hinahatak ang kamay ko. Dito ko na pagmasdang maigi ang mukha niya. Napakaganda niya pala. Hindi ko alam kung nagayuma ako, pero agad ako sumama sa kanya. Dinala niya ako sa isang cafe at totoong nagkape kami. Nagkwentuhan, nagtawanan. Ikinuwento niya sa akin ang buhay niya, pati ng dahilan kung bakit ganun ang trabaho niya. Oo, isa siyang prostitute, babaeng mababa ang lipad. Pero sa halip na mandiri o husgahan siya, lalo akong humanga sa kanya. Working student pala siya at siya rin ang bumubuhay sa dalawa niya pang kapatid. Pagiging crew sa isang fast food talaga ang trabaho niya. Pero kapag walang-wala, napipilitan siyang rumakit at magbenta ng katawan. Pagkatapos niya magkwento ng tungkol sa kanya, buhay ko naman ang inusisa niya. Hindi ko na malayan pero ikinuwento ko sa kanya mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Binanggit ko rin na virgin pa ako at wala pang karanasan sa babae. Na maubos namin ang kape, nagpaalam na siyang uuwi. Nalungkot ako hindi dahil nag-expect ako na may mangyayari, kundi dahil nalilibang na akong kausap siya. Inihatid ko siya sa Marikina, pero hindi na ako tumuloy sa apartment niya. Bago kami naghiwalay, hiningi ko rin ang cellphone number niya. Lumipas ang mga araw at lagi kami magkausap sa telepono. May mga pagkakataon din na lumalabas kami. Pero kahit minsan ay wala pang nangyari sa aming dalawa. Hanggang isang gabi, niyaya niya ako sa apartment niya. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Takot ako, nanginginig ang mga kamay ko. Nang umupo kami sa kama, may pagitan pa rin. Pareho kami huminga ng mabagal, sinusukat ang sandali. Gusto ko siyang yakapin, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa lambing. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan. Tiningnan ko naman siya na parang nagtatanong kung pwede. "Pwede bang hagkan ang iyong katawan?" Dumampi ang labi ko sa mga labi niya. Mabagal, hindi perpekto, hindi minadali. Dama ko ang bawat haplos niya sa katawan ko. Mainit at may pagsuyo. Para bang tinuturuan akong huwag matakot sa sarili kong pagnanasa. Ilang ungol din ang pinigilan ko. Pero pilit pa rin kumakawala. Sa mga sandaling magkadikit ang mga balat namin, doon ko tunay na naramdaman ang kakaibang init at sarap. At sa bawat halik sa leeg, sa dibdib, sa buong katawan, lalo ko nang hina. Ito ba'y sinasabi nilang naabot na ang langit? Pagkatapos, magkatabi kaming nahiga, parehong pawisan at hinihingal. Bumulong ako, "Mahal kita." Pero ngumiti lang siya. Mas naging malapit kami sa isa't isa pagkatapos ng gabing yun.
Halos araw-araw magkasama, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Maraming beses din na nagpadala kami sa init ng gabi. Matutulog na magkatabi. Gigising na may ngiti sa aming mga labi. Parang kami pero hindi. May samaan pero hindi alam kung may pangalan. Hindi alam kung may pinanghahawakan. Sa loob ng 1 taon, ganun kami. Masaya pero walang kasiguruhan. Aaminin ko, maraming beses din akong nangamba dahil kahit may namamagitan sa amin, kapag kapos sa pera, tuloy pa rin siya sa racket niya. Alam kong prostitute siya at hindi yun nakabawas sa pagmamahal ko sa kanya. Pero minsan, hindi ko mapigilan magselos. Hindi ko maatim na may ibang lalaking humahawak sa kanya. Hanggang isang araw nakaisip ako ng paraan para iwan na niya ang racket niya. Sasha, will you marry me? Tanong ko habang nakaluhod at hawak ang singsing na binili ko noon pang 1 buwan. Tiningnan niya ako ng matagal. Pero gaya ng unang beses na sinabi kong mahal ko siya, hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sinundan ko siya pero nakasakay siya agad ng taxi at hindi ko na inabutan. Buong gabi ako naghintay sa apartment niya pero hindi siya dumating. Hanggang isang gabi, sinabi niya kailangan namin mag-usap. Hindi siya tumingin sa akin pero alam ko na kung ano ang gusto niya sabihin. Hindi mo ko dapat pakasalan, Benjo. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Mahal kita pero hindi ako karapat-dapat na iharap sa altar. Tahimik siyang umalis at naiwan ako nakaupo sa madilim na silid. 3 taon na rin pala ang lumipas mula nung una akong magmahal at masaktan. 3 taon, pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin. 3 taon, pero siya pa rin.